Before we start, I would like to invite all of you to pray. Sige, magdasal muna tayo. Let's pray. Lord, we thank you for our conference, oh God. Truly, you are faithful to Destiny Church. Thank you for gathering us together as a family. And thank you, Lord, for speaking to us through your word, through your servants, oh God. And I pray continually that you will change us, Lord. Transform us from the inside out. Lord, I pray for spirit of humility, oh God. Give us a humble heart, a heart that is good soil, Lord, ready to receive, ready to bear fruit, ready to say na gagawin namin, Lord, ang ipinapagawa mo. No resistance, just faith to believe, Lord, that what you want us to do is the best for us. Lord, we thank you. I continually pray for your presence. I pray for your grace. I pray for the strength to be upon each one of us as we, Lord, listen to your word, O God. Maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik po namin ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ikaw lang po ang karapat-dapat na maitaas dito sa aming kalagitnaan. Lord, more of you and less of us, O God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, ang hina. Everybody say, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to DDC 2025. So, napakaganda po ng pagkakataong ito dahil nagsama-sama po ang Destiny family mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At binabati ko rin po yung mga nasa balcony, yung nasa kataas-taasan, kadilim-diliman, at kasulok-sulokang upuan. Hindi man kita nakikita, binabati kita. I recognize you and good afternoon po sa inyong lahat. Are you ready? Oo. Actually, kinakabahan ako. Kaya, ipag-pray nyo ako habang nakaupo kayo dyan. So, napansin ko, parang ang oras na ito ay, anong tinatawag sa oras na to? Oras ng tulog, no? Siesta. Sige, sa amin, sa barangay, may ginagawa kami. It's the barangay version of Alive, Alert, Awake, Enthusiastic. Ready na ba kayo? Tuturuan ko kayo. Para gising na gising kayo, no? Para ipaglaban natin ang karapatan natin na manatiling gising. Tama? Paglaban natin ang pribilehiyo na marinig natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Okay, so ito yung group 1, ito yung group 2, ito yung group 3. Sasali ba kayo sa nasa itaas? Okay, sige. Okay, group 1. Pag tinuro ko kayo, medyo inaantok na at sinabi kong group 1, sasabihin nyo, ako'y gising! Parang hindi. Okay, sabihin nyo, ako'y gising! Yung may conviction naman, ako'y gising! Wag niyong babaliktarin ha, mamaya. Ito, hindi tulog! Yung parang hindi talaga tulog. Hindi tulog! Okay. Itong group 3, sabihin nyo, Amen! Amen! Isalin natin yung nasa kataas-taasan. Palakpak naman dyan. Yan. Okay? Sige, simulan natin. Group 1. Group 2. Group 3. Yan. Alam nyo nang gagawin nyo, ha? May pagkakataon, syempre, antok na antok kami na sa seminar. Group 1, di ako, napakagising na talaga, praise God. Sabi nung group 1, sige, sabi nung group namin, nung seminar na yon, sabi nung group namin, di ba dapat, ako'y gising. Sabi nung group namin, ako'y tulog! Yung sumunod, hindi gising! Tapos yung sumunod, sabi nung isang group. So, wag nating babaliktarin. Di ba group 1? Group 4? Okay. So, pwede na tayo magsimula. Ayan. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. It is a privilege to be here. It is a privilege to be sharing with you kung ano man po ang
mga kwento ko. Ngayong hapong ito, magkakwentuhan lang po tayo. Pero isang napansin kong pattern, kanina si Bishop Dan kumanta nung huli. Tama, nung ministering. Tapos, si Pastora Edith, kumanta din. Nape-pressure akong kumanta. Pwede ba yon? Group 3? Pwede daw. Depende yan. Kung sige. Dito pala. So, ang isi-share ko po sa hapong ito ay patungkol pa rin sa ating theme for this conference, which is Love and Lead. So, the title of what I'm going to share to you is Stories from the Bottom of the Ladder. Oh, may subtitle yan Mga kwento sa laylayan. Okay? Stories from the bottom of the ladder, mga kwento sa laylayan. So I hope that, katulad ko po na marami po akong natututunan, kayo rin po, marami kayong nakukuha at iuuwi at i-apply. Pero ngayong hapong ito, hayaan nyo po na magkwento lang ako. Okay lang ba? Okay lang ba? Sige. So, stories from the bottom of the ladder. Actually, the idiom bottom of the ladder, ibig sabihin po nun, it's the lowest rank. No, the lowest position in an organization, in a social hierarchy, in a system. Ito yung pinakamababa. And this is the part na pinakamatagal kong naisip. Because one of my weaknesses is giving titles. Ang naisip ko nga pong title para po isi-share ko sana ngayon, dahil ang theme po ng ating conference is Love and Lead. Ang title ko sana, Love and Lead. Diba? Para straightforward. Diba? Pero pinakita sa akin ng Panginoon habang natapos ko po yung isi-share ko sa inyo na ito ay mga kwento. Mga kwento na naranasan ko kung paano kumilos ang Panginoon sa akin sa mga pamamaraan na hindi ko inaasahan at hindi ko inaakala at hindi ko ipanalangin. So ngayong hapong ito, sana po maging bukas ang ating mga puso at isipan na may mga bagay talaga tayong kahit plinano, hindi ito ang nangyayari, pero may mga bagay tayong hindi plinano at ito ang nangyayari. Okay? So, stories from the bottom of the ladder. At hayaan niyo pong simulan ko to sa journey ko bilang isang matanda. Kasi talagang pinagdidikdikan nilang OG, SOD. Sige. Isang matagal na sa simbahan. Because to tell you honestly, it is in destiny that my leadership was developed. No? So, simulan natin sa UPLB. I came to know the Lord in UPLB. I was a freshman in college. At hindi ko malilimutan doon sa encounter na tinatawag namin nung, ano ang tawag natin doon? Revival camp. Sorry, matanda na talaga. Revival camp. Naranasan ko doon ang pagmamahal ng Panginoon. No? I gave my life to the Lord because it was very clear to me nung nagsasalita yung preacher. Tapos damandam ako at talagang nagkaroon ako ng parang vision sa Lord na nakatingin sa akin si Jesus. Tapos habang kinakanta yung song na When I look into your eyes, I see the love that never dies. So ito yung pagmamahal ng Diyos na naranasan ko na hanggang ngayon ay binabalik-balikan ko. So naging Kristiyano ako, nag-commit ako sa SOD, at I wasn't a leader then, noon. Nagsimula po ako sa CR committee. Noon, uso noon yung naglilinis ka ng CR, no? Nagbabrush. Tapos hindi ko alam na ang muriatic acid pala, hindi pala siya ibinubuhos sa kamay. Hindi, yung pala, binubuhos ng diretso. Gusto ko lang maglingkod, hindi ko lang alam paano. So, binuhos ko sa kamay ko. Oo, masakit. Talagang masakit talaga siya, tas nagbakbak yung kamay ko. Sumiyak ako nun. Tapos sabi ng mga tao mga cell leader, nako, binibreak si Paula.
Sabi ko, ano kaya ibig sabihin ng binibreak? Ako, nasasaktan lang naman ako na susugat. Ba't kaya binibreak? No? So I started in CR committee. Then, na-promote ako. Napunta ako sa Ministry of Intercession. No, nagpe-pray kami everyday sa intercession. Tuwing hapon. No, tas yung prayer doon, yung parang yung sumisigaw ka talaga na talagang labas ang alang-alam mo. Yung mga ganon, yung talagang pinaglalaban mo sa Panginoon ang UPLB, Lord. Kung sinasabi ka ni John Knox, Lord, give me Scotland or I die. Noon, Lord, give us UPLB. Pero, pag sinasabi ng mga kasama ko noon, give us UPLB or we die. Hindi ako na-amen. Lord, ayoko pang mamatay. Bigay mo lang yung UPLB. Pwede namang hindi. Di ba? So I became, and then I became the head of the Ministry of Intercession. No, wala kaming ginagawa noon, kundi magdasal. Totoo. Yun lang alam kong gawin noon, magdasal. And then after heading the Ministry of Intercession, naging worship leader po ako. Hindi, joke lang. In my dream, naging worship leader po ako. Bakit nga ba hindi? Kara-revelation. Kasi, bakit nga ba, no? Then, worship leader. And then, naging assistant sa leader. No, uso nun yung may assistant ka sa leader mo, tinutulungan mo siyang mag-follow up, ganyan. And then, I became as a leader sa SOD po noon, sa UPLB. And then, I also became a part of, yung senior pastor namin noon, si Pastor Ed Pilapil, sabi niya, sumama ka lang sa akin palagi pag may meeting. May meeting siya nung mga leaders niya. Kasi, daw ako, intercessor. So, sumasama ako. Kaya lang, at the tender age of 20, 21, yung pinag-uusapan sa meeting, yung mga matitinding problema sa church, yung mga matitinding kasalanan na dapat hindi ko naririnig sa edad na 20 years old. No? So, at a very young age, I was exposed to the reality. Then, do sa church, sa ganun. But praise God, no? Pinadaan ako ng Lord sa mga ganong pagkakataon. And then, graduate ako, praise God. Nakagraduate si Paula. And then, napunta ako sa Destiny Manila. I wasn't a cell leader nung nagsimula ako. But kaya lang, may nangyari doon sa cell leader ko noon. Pasensya na pala kayo, no? Sanay na po talaga ako magtagalog sa amin. Kasi yung mga kausap ko, hindi naman nila masyadong naiintindihan yung English. So nagsimula po akong life group member. Kaso nung panahong yun, mga 2009, yung sa leader namin, na kaibigan ko, nawala, umalis sa church hanggang ngayon. Hindi ko alam bakit siya umalis. Pero kaibigan ko po siya ngayon. Kaibigan ko pa rin. And at that time, I was so lost, no? Bakit nangyari? Naalala ko pa noon, nagtatrabaho po ako sa UP Diliman as a researcher. Tapos pumapasok ako sa trabaho. Na umiiyak ako kasi wala ako sa leader. Nangyari na ba sa inyo yun? Huwag kayong umiyak. ako na lang. So, nawala yun sa leader ko. Pero at that time, naglalakad ako noon papuntang sa Science Complex. Tapos malinaw na naalala ko yung verse, na Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos umiyak ako. Grabe Lord, hindi pala ako nag-iisa. Alam nyo, yung pagkawala na yun ng sa leader ko, yun din ang naging daan upang ako ay maging life group leader. Sabi nung iba, papag-pray ko mula yung life group leader ko para ma-promote na ako. Hindi. No, wag. So that was the time that I took over as life group leader. And that was the time na na-develop nung aking leader ni Pastora siya, which is my cell leader noon, yung pagiging isang leader. Doon ko na-discover na marunong din pala ako mag-preach, hindi lang pala ako marunong magdasal, no, na laging nakatago doon sa likod ng stage nagdadasal. Kaya ko rin palang magsalita sa harap ng tao. Kaya ko rin palang mag-follow up, kaya ko rin palang magturo, kaya ko rin palang mag-develop ng ibang leader. At nung panahon na yun, iba pa ang ating relihiyon.
Itago natin sa pangalang G12. Ay, ito naman kasi ay pamilya natin, so wala tayong dapat itago, no? A sense of history and a sense of destiny, no? We just have to deal with it, no? Pagtawanan na lang natin kasi pinagdaanan natin. And nung time na yon, G12, no, na my network became the largest network, no? Daming tao nun. Hindi ko na nga alam kung nasan sila ngayon. Umabot yata kami sa 400, 500. So, by the grace of God. By the grace of God. Hanggang, ayun, I became a pastor. I remember na when Kuya Carlo, Pastor Carlo and Pastora siya, talk to me na, uy, ordain ka naming pastor. Sabi ko, bakit? Bakit po? Tapos sabi nila, sa Cafe Quezon pa yun eh. Kung naalala nila ate. Kasi ginagawa mo na yung trabaho ng isang pastor. Ganun pala yun. So, kaya ako nabanggit ko yun sa istorya ng buhay ko. Maraming pagkakataon na hindi ko alam na yun na pala yung ginagawa ko. No? Di ko mabigyan ng title, di ko mabigyan ng label, pero yun na pala yung mga dapat kong gawin. And I thank God for my leaders na siya lang laging nagsasabi, ayan na yan, yung ginagawa mo. No? So, and then I went home. Umuwi po ako sa probinsya, mga 2017. Kasi nagkasakit yung tatay ko. And I had to take care of him. Tapos nung nandun ako, sabi nung nanay ko, nung mama ko, ba't kaya hindi ka magbarangay kagawad? Mga ganun lang sa amin, yung mga suggestion. Ba't di ka kaya tumakbong mayor? Mga ganun lang. Ba't akala mo ganun lang eh. Ba't di ka kaya tumakbong barangay kagawad? Sabi ko, ayoko. Sabi ko, Mama, alam mo naman, from the very start, yung pong pamilya namin ay involved sa politika. Okay? So from the very start, palaang noon, college ako, tumutulong talaga kami sa pangangampanya, ganyan. Pero ako, ayoko po. Kasi nung maging Kristiyano ako, ang pakiramdam ko at ang tingin ko sa politika ay madumi. Totoo naman. Di ba number 3? Ay, tulog. Number 1. Number 2. Number 3. Praise God. Maghapon na lang tayong magkaganito, ano? Hindi. Ang tingin ko po sa politika ay madumi. At ang tingin ko sa sarili ko, ako'y banal. No, may mga ganong... Tinatawanan nyo nga eh. Mamaya, hindi kayo tatawa. Totoo yun. I have to admit na minsan po may mga kaisipan ng mga Kristiyano na ayoko dyan kasi madumi. Kaya lang, paano tayo magiging ilaw dun sa dilim? Paano tayo magiging liwanag sa dilim kung ayaw naman natin? So in short, tumakbo ako. No? 2018 yun. Sige, pumayag na ako. Ang kapalit kasi noon, pinayagan kaming mamasyal ng kapatid ko. Binigyan kami ng mamasyal, abroad. Tapos nagkataon yung time ng election ay yun din yung travel time namin. So pag barangay election po, 10 days lang ang campaign. O maikli lang. So sa 10 days na yun, 2 araw lang akong nangampanya. And I was in the province for just about 5 months. Palang akong nandun sa amin nakakabalik. So basically, hindi na ako kilala ng mga tao doon sa amin kasi matagal na akong nawala doon. I've been working in Manila for a very long time. So, 2 days. Okay. Sa akin kasi, manalo o matalo, okay lang. Tapos sabi din sa akin, try mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kung matalo ka. Tinamasyal na kami. Tuwan-tuwa pa kami. Ganyan. Tapos naalala namin, teka, kumandidato nga pala ako. Sabi ng kapatid ko, ate, tingnan natin, baka naman nanalo ka, tingnan natin. So nanalo nga ako. Sabi ko, nanalo ako. Ay, okay, sige. Pero ang tanong ko, Lord, bakit ako nanalo? Kasi sa puso ko, ayoko naman talaga. Pero ikinonsulta ko rin yung kay Pastora siya. Sabi niya, try mo lang. Sige, go. So, why did I win? What am I going to do?
hindi ko alam ang gagawin ko. And being the pastor and being the leader and being someone who was trained for a very long time sa ministry, ang una kong naisip nung umuwi ako, mag-start ako ng life group. Tapos kagawad ako, mag-start ako ng life group? Yung mga barangay tanod, aking ila-life group. Yan, yung mga nandyan, ila-life group ko. I even considered starting a church. But I felt that it's not what I needed to do. A leader from another church even approached and asked me if I can help in starting a church in our place. We will be the pioneers of CCF in Pagbilao. Pambihira, nasa CCF sana ako. Dami na natin dun. CCF! No, we love CCF. Diba? Mentor ni Kuya nila Pastor Carlos, si Pastor Peter. But it is what it is. Okay? Okay lang kayo? Tuloy pa natin to. Okay? So we will be the pioneers of CCF in Pagbilao, sa aming bayan. But it did not resonate with me. So, habang nandun ako, I began to learn the ropes as barangay kagawad and figure out quickly that I am in unfamiliar territory. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang bagay na yun. Akala ko dahil leader ako, alam ko na siya. I know a lot of leadership principles. Si Maxwell, lahat ng libro ni Maxwell, nabasa ko na. Akala ko, alam ko na makipagkapwa-tao. Sa dami ba naman ng pinalo up ko, mula SOD ako, hanggang maging pastor ako, akala ko alam ko na. Akala ko alam kong makipag-deal sa mga unbelievers. Hindi pala. I had to unlearn and learn a lot of things. Unang-una, language. Umuwi ako. Siyempre, matatalino ang destiny. Daming taga-UP. Di siyempre, yun din ang lingwahe ko. Hindi ako maintindihan. And I had to learn the vernacular of my hometown. Sa amin po may sarili. Tagalog ang aming salita, pero malalim. Malalim talaga. Sa lalim di mo maintindihan. Malalim siya. I had to relearn the vernacular of my hometown. Kailangan may pakain pag may activities. Kailangan laging may pakain. Pag hindi ka nagpakain, walang pupunta. Laging may ganun dapat. May pagkain. Ano pa? Bible verses and prayers are not what people seek. Kasi nung may mga unang lumapit sa akin, ikagawad, may sakit may sakit po yung anak ko. Ay sige, pagpa-pray ko. Kristyano tayo alangan naman. Sige, pagpa-pray ko. Tapos hindi na nagsalita yung tao. Kasi hindi yun ang kailangan nila. Ang una nilang hinahanap, tangible help. And it took me a while. Siyempre, prayerful. Pagpa-pray kita. Mga ganyan. And the standard of excellence is very different from what I am used to. Dito sa church, kailangan okay ang prod. Di ba yung sound? Perfect. Pag nag-feedback, talagang hindi na mapakaling nasa prod. Doon, pag nagsalita ka, hindi ka maintindihan kasi puro feedback. Nakakaloka. Naloka talaga ako nung, tapos yung mga spelling mali-mali. Bakit ganun, Lord? Nahirapan talaga ako. And I should communicate in a way they can relate, not preach to them. And nung una kong magsalita, public speaking, syempre, di nanalo na kami. Magsasalita kayo magpapasalamat kayo, ganyan. Aba, ready si Pastora. Magsalita ako. Una kong sinabi, nag-greet ako, everything rises and falls in leadership. Walang nakinig. Di ba number 3? Walang nakinig, Sabi ng mga tao, sino Maxwell? Sino yun? Ano yung pinag-iimik niya si Kagawad? Ano ba yan? Pambihira nga naman, So, it's a different playing field.
Lagi ko dito, naisip ko nun, if ever I will minister to people, it would be very different from what I used to do. I need to adapt and change. I know spiritual and ministry stuff very well. I know prayer, discipleship, preaching, leading ministers, and so on. But I think God knew I needed to learn that ministry and service is not just these things, though they are important. When I took care of my sick father, who was in and out of the hospital back then, I learned to serve and minister to my family. I witnessed the hardship my father went through because of sickness, and I experienced firsthand the hardship that came from taking care of him. It broke me. The breaking needed to happen so that I will be open to whatever he wants for me. Aligning with him cannot happen without the breaking. So you see, kahit napakaganda ng sinasabi ng mga tao dito, kahit napakaganda ng sinasabi ko sa inyo, no, and masaya kayo, tutuwa kayo, totoo yung sinasabi ko, but without a heart that is broken, ready to accept, hindi nakakapasok eh. No? So, I was slowly changing. There are no dramatic and hyper-spiritual experiences that took place. It's more of a slow, subtle, small shifts in my perspective and understanding. I began to see the vulnerable and weak. Because I witnessed it firsthand with my dad. My eyes were open, and I began to see the vulnerable and weak. I began to pray, to pay attention to the sick and the needy around me. I began to care. No? My heart was moving towards people in our community that are commonly ignored, looked down upon, and rejected. My heart was moving towards the marginalized. I knew I needed to do something to improve their well-being and help them flourish. Hence the question, Lord, what do you want me to do? Okay pa kayo? Lord, what do you want me to do? I think napaka-importante ng tanong na yun. Lord, what do you want me to do? No, kasi palagi tayong ra. Lord, what do you want me to do? No, anong gusto nyo? Anong gusto mong gawin ko? And let me give you this verse, Micah 6 verse 8. He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. So what does the Lord require? 3 bagay lang. Sabi ng mga scholar, ito daw ang summary ng Old Testament laws. Okay? Act justly, love mercy, walk humbly with God. Okay? Act justly, love mercy, and walk humbly with God. No, bakit importanteng malaman kung ano yung requirement? O, tanungin niyo ako bakit? Kasi ganito. Nung college ako, ayan na naman, meron po akong subject na Physics 3. No? Because my course, when I entered UPLB, was chemical engineering. So marami akong ganong mga subject. Physics 3. Nagkaroon kami ng exam sa Physics 3. Tapos nung lecture, sabi nung professor namin, okay, yung highest na exam, 103 over 100. Grabe, no? Kasi may bonus, no? Nakuha rin niya yung bonus. Sabi ko doon sa katabi ko, yung katabi ko, SOD din, kaibigan ko, si Ina. Sabi ko, grabe naman yun, Ina, no? Ang galing. Oo nga. Para kami mga marites, no? Tapos sabi nung professor ko, pero the lowest is 1. 1 over 100. Sabi ko kay Ina, kawawa naman yun. Totoo to. Sabi ni Ina, oo nga. Nag-aral ba yun? Sabi ko, siguro dahil sa ballpen, kaya naawa si sir. Sabi ko, eto. Pagdating ng lab, may lab kasi yun, laboratory part. Di binigay na yung blue book. Ganyan. Pagdating sa akin, Luna. Tapos yung itsura ng professor ko, hindi maipinta. Parang siyang nalulungkot. Kinuha ko. Pagkuha ko ng blue book, pagtingin ko, ako pala yung 1. Alam
alam nyo, namutla talaga ako. It was my first time. 1/100. Tapos, nakasagot naman ako. No? 1/100. Talagang, hindi lang bagsak, lagapak. Hindi ko na to ikinahihiya kasi totoo naman to. Pero huwag niyong gagayahin. Tapos, pagdating ng end ng semester, di syempre, nandun yung student number. 5. No, 5, nakalagay doon sa tapat ng student number ko. Punta ko sa teacher ko, "Sir, bakit ako 5?" Yan talaga ako eh. Tapos sabi niya, "Bakit nga ba?" Tiningnan niya, "Bakit kasi 1 ka dito sa exam na to? Hindi ka ba nakasagot?" "Sir, nakasagot ako. Bakit nga ba ako 1? Saan mo nilagay ang sagot mo?" "Doon po sa test paper." Sabi niya, kaya naman pala. Kasi, nakalagay sa instruction, sa blue book, sumagot ang lola mo doon sa test paper. Nakasagot ako pero hindi ko sinunod yung instruction. Hindi ko sinunod kung ano yung nare-require sa akin. Therefore, bagsak. Are you there? So napakahalaga na alam natin pala kung ano yung nare-require and na-expect sa atin. The problem was, I did it my way. And now, the end is near, okay? Malapit na matapos. Okay, I did not follow instruction. I did it my way. Inassume ko na okay lang kay sir as long as nakasagot ako. No? Inassume ko na hindi ako ibabagsak kasi may answers naman. But I did not follow instruction. I did not fulfill kung ano yung nare-require sa akin. You know, doon sa Micah 6, sabi doon, si Lord daw, meron something against the Israelites. No? Sabi na yung Lord, "How have I burdened you?" Gumanon siya. So in short, may sinasabi si Lord. Sabi ng mga Israelite, naku na-offend si Lord. "Lord, anong gusto mong gawin namin?" No. "Lord, mag-offer kami ng 1-year-old calves. O kaya, Lord, rivers of oil." May gano'n pa. "Thousands of rams. O kaya, Lord, yung firstborn namin, i-offer namin sa'yo para lang maapis ka." Pero sabi ng Lord, hindi yan. Ito yung nare-require ko sa iyo. "I have shown you, O man, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you?" No? So minsan pag gusto nating i-appease si Lord, no? Gusto nating i-please siya, matik na sa atin yung mga religious activities. What if iba pala yung pinapagawa sa iyo? No? Religious acts can never substitute obedience. Kaya kanina, sabi ko, what does the Lord wants you to do? So ano ba yung to be just, to love mercy, and to walk humbly with God? Ito nakuha ko lang to sa Bible study tools. So you can look it up. To be just is to be fair in all you do. To act justly means to be honest and tell the truth. It means you treat every person equally, hold them to the same standard, and not apply a different system of fairness to one person versus another. This means you will do what is morally right even when it is not socially popular. Hindi ko ito masyadong lalaliman, no, ang pag-study. Si Pastor Mike Carinyong magaling dyan. So, siya ang magpapaliwanag yan. Pastor. To love mercy means you will respond in the situation the way God would. You will uphold His standard in the earth and view every situation through His lens. It means you will love people the way He loves them and care for people the way He cares for them, especially those who are less fortunate. And to walk humbly with God means you are not only careful about your walk, but you recognize your position is a result of God's grace and nothing else. You walk with God because your walk with God should cause you to increase in humility, not become full of arrogance. So let me just dwell some more dito sa walk humbly with God. Kasi for me that is, siya yung parang simula. No? Walking humbly with God. Walking with God implies togetherness. Tama ba? When you walk with someone,
dapat meron kayong agreement kung saan kayo pupunta. It means may agreement. Hindi pwedeng gusto ko sa kaliwa, gusto ko sa kanan. Hindi kayo pwedeng mag-walk together. So walking with humbly with God means you are in agreement with God. No, saan ba tayo pupunta, Lord? Saan dako? Anong purpose? Anong direction? No, anong pace ng gagawin yung paglalakad? Tama? Tama ba? Tama number 1? Uli kayo. Di ba number 2? Okay. So walking with God implies togetherness. To walk together, there should be agreement. No? A humble posture is necessary. Humility or the lack thereof is something I have to be aware of every day. Pride is always there waiting to creep in at the smallest opportunity. Ito, siguro po, aaminin ko na yung pride, yung pinakang sa amin, yun talaga yung sinusubukan ako. Bakit? Kasi being a barangay kagawad is the lowest position in our political system. No, kaya bottom of the ladder yan eh. And there was a time, nung bago pa lang ako, meron ba namang may tao na sabi sa akin, barangay kagawad ka lang naman. Ang taray. So ako, gusto ko sanang sabihin, baka hindi mo ako nakikilala. Oh! Ganyan-ganyan din kayo, no? Pag may pride, ganyan eh, no? May nasasaling sa'yo eh. No? Baka hindi mo ako nakikilala. Baka hindi mo nakikilala ang pamilya ko. Kami pamilya ng mga artista. Tama ba? So yung pride, yung kasing justice, acting justly, loving mercy, parang how do you express it? I guess si Lord yung magsasabi sa iyo kung paano. But first, you have to walk humbly with God. You have to be in agreement with God. And to do that, you have to have a humble heart. Kaya nga po, sinasabi ko to na ito yung struggle ko. Kasi ang daming tukso na ipaglaban ko yung karapatan ko, ipaglaban ko yung sarili ko, na sabing, oo nga, barangay kagawad ako ngayon, baka hindi mo alam, mayor na ako sa susunod na panahon. Mga ganun. Pero pride yun. For me. No? Parang ang yabang ko. No? Okay pa kayo? So, the one thing that constantly occur in my leadership journey is God breaking me. And I think it's because I am prideful. God breaking me is God fixing me. Kasi sabi nila, hindi magagamit, di ka raw magiging kapaki-pakinabang kung mayabang ka. Hindi totoo yun. Ang daming mayabang, pero ang dami nilang ginagawa. Yung ginagawa ko, pwede din naman yung gawin ng ibang politiko eh. Pero saan kami nagkakatalo? Sa puso. Kasi ang nakikita lang ng tao, yung panlabas. Pwede ako magbigay ng 10 kilong bigas. Yung isang politiko, pwede din siyang magbigay ng 10 kilong bigas. Pareho kami ng ganawa. Pero ano ang pinagkaiba? Yung nakikita ng Panginoon. Yung puso, yung intensyon. Binigay ko ba yun? Dahil gusto ko sumikat? Gusto ko yung boto niya? Gusto ko yung suporta niya? Gusto kong magyabang na kaya ko rin gawin yun? O ginawa ko yun dahil gusto kong tumulong? Are you there? Are you there? Gusto niyo ba tumakbo? Sa marathon? Gusto niyo ba tumakbo? Public office? Gusto niyo? Pray kayo na Lord, use me, but at the same time, break me. But as you break me, pour out your grace unto me. Because politics is a different animal. It is an animal. Okay pa ba kayo number 1? Ayan. Okay. Sabi ni Kenneth Barker, komentary niya dun sa verse, thus this saying is not an invitation in lieu of the gospel.
to save oneself by kindly acts of equity and fairness. It was instead a call for the natural consequences of truly forgiven men and women to demonstrate the reality of their faith by living it out in the marketplace. Such living would be accompanied with acts and deeds of mercy, justice and giving of oneself to the orphan, the widow, and the poor. So ito pala, hindi lang siya values. No, itong verse na to, no, meron siyang relasyon sa pakikipagkapwa-tao mo. No, meron kang gagawin. So sinunod ka dito, to be honest, intentionally helping the marginalized is something I lack as a Christian. Totoo yun. Na-realize ko yun. Noong umuwi ako, akala ko ang galing ko. Ang dami kong alam. Pero ang totoo nun, people don't care how much you know until they know how much you care. And care, that doesn't mean, uy, kumusta ka? Papag-pray kita. Hindi. Ang care dun sa community, dun sa laylayan, it translates to bigas. It translates to abuloy. It translates to ulam. It translates to pambayad ng kuryente. It translates to pagbibigay ng deodorant. Tawa kayo, totoo yun. Sa jail, sa kulungan, bumisita ako last month. Provincial jail at district jail. Sinama ko ng pinsang ko. Tapos may kumausap sa akin, kagawad baka naman pwedeng humingi ng deodorant. Sabi ko, para sa'yo? Sabi niya, hindi po. Para po dun sa mga nakakulong. Kasi nakakulong yung asawa niya. Kailangan pala nila niya. Sabi ko, opo, kasi hindi na nila matiis ang isa't isa. Summer kasi. Napakainit. Ang dami nila sa kulong, hindi na nila kayang matiis yung isa't isa. Nag-aaway na sa amoy. Totoo po yan. Realidad po yan. Kaya humihingi ng deodorant. Minsan deodorant lang pala. No? I've always thought that helping the poor and needy is a ministry for those who are specially called and possesses the gift of mercy. That's my mindset, but I was wrong. As a result of my salvation, as a result of our salvation, we are to do these good works. Amen? Amen? So, are you willing to pay the price? Now that you know kung anong pwede nyo pang gawin outside the church, no? Willing ba kayong gawin yun? Importanteng malaman natin yung requirement. Importante din na i-fulfill natin yung requirement. Alam mo bakit? Para, nung ako'y ang dami kong kwento. Nung ako'y nag-aaral, nag-PhD po ako, pero hindi ako nakagraduate. No? I finished all the courses, subjects. And then came the dissertation part, which is the research part. And it took me 5 years to finish my dissertation because it's about coastal accretion and coastal erosion. No, 5 taon. Sabi ko, ayoko na mag-aral. Sa inyo na yung degree, sa inyo na yung 3 letrang PhD. No? Ayoko na, di ko kaya yan. Kaso, ang sabi ko nun, gusto ko mag-asawa kaso hindi na natuloy. Sana nag-aral na lang ako. Joke lang, ginigising ko lang kayo. Kaya talaga. So, I wasn't able to fulfill the requirement. Why? Because I was not willing to pay the price. So kayo, are you willing to pay the price? Are you willing to pay the price? No, okay yun. Yes, Lord. Makabayan ako, Pilipino ako. I will be radical for God. I will be radical for the nation. But there's a price to pay. Willing ka ba? Sabi mo sa katabi mo, willing ka ba? Oh. So I began, maganda to, sabi ni D.L. Moody, I'm not afraid to fail. I'm afraid at succeeding at things that don't matter. Okay? And the things that matter are the things that God wants you to do. The things God requires of you. Amen? So some things I figured out. So what you must do is not always what you prayed for, planned about, or thought of. No? So sorpresahin kayo ng Panginoon. Amen?
And kung meron tayong kababaang loob, kahit na sorpresa yan, kaya natin yan tanggapin ng may kasiyahan at kagalakan sa puso. Amen? Another thing I figured out, the way to grow in leadership or influence is not always by aiming for a higher position. Your greatest impact may come from the lowest position. Isip ko nun, siguro yung pag-mayor or mga senador, gobernador, yun talaga yung may malaking impact. Pero hindi. Doon sa laylayan, doon sa bottom of the ladder, meron ka palang pwedeng gawin. It may be your place. Hindi pala yung napakataas. Kaya nga tanungin mo si Lord, saan ba ako, Lord? Kasi baka gusto mo mataas, pero dito ka pala sa ibaba. O gusto mo naman sa ibaba, pero dito ka pala. Tama ba? No? Your greatest impact may come from the lowest place. And I used to look down on being a barangay kagawad, to be honest with you. No? I used to look down na ito lang magagawa ko. Samantalang dati, nagpipreach ako sa napakaraming tao. 5 services noon sa sinasabi ni Pastor Carlo kahapon, 5 services sa UPFI. No? Hindi ka na nakain noon. No? Ang baho mo na noon pagdating ng alas 7, last service. No? Memorize mo na yung preaching. Pero mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7, nagpipreach ka. Lord, naglilito ko ng napakaraming tao. And these people are from UP. These people are from different universities. These people are professionals. No? Tapos, dinala ko doon ng Lord sa lugar na kausap mo, bingi. Hindi ako nagjo-joke. Sabi ko sa inyo eh. Kaya ko, akala nyo interpretation of tongues lang ang gift? Hindi! Akala nyo yung gift of hearing, yung nariintindihan nyo lang? Hindi! Nag-uusap kami nung isang PWD. Pangalan niya, Malu. Hindi niya naman kilala, pero yung totoong pangalan niya. Sabi ko, Malu, kailan ang birthday mo? 4 po kaming magkakapatid. Ha? 4 po kaming magkakapatid kagawad. Okay. Tapos ang usap. Di ba? Nadaling kausap. No? So, yun yung mga kailangan kong kausapin. No? Yung ka-one-on-one ko. Ito, hindi ko inaano yung may mga differently abled. No? Kinikwento ko lang na ganun talaga siya. No? Walang palalait, walang anything. Para alam nyo lang yung sitwasyon. Kausap ko siya. Hindi nakatingin sa akin. Kasi yung mata niya, pakanan lahat. Sabi ko, saan kaya ako bepwesto? Di ba ang hirap? So, naawa na kayo sa akin. Si Camille ang pangalan niya. Pambihira. So yun, ang mga kausap ko. So minsan, pagkausap ko kayo at pakanan din ako, pasensya na kayo. Nasanay na akong ganun, ha? Okay? So, you know, yung reference dun sa about helping the poor or needy, there are more than 2,000 verses about it. Ang dami pala. Nagulat din ako. Ang dami pala. No, verses that mention. At iisa-isayin nating lahat yon. Number 3. Number 3! Pinapatawa ko lang kayo para hindi kayo antokin. So, there are more than 2,000 verses. God's heart beats for them. These verses don't just say to remember them or talk about them or pray for the poor. They tell us to actually do something. Sabihin mo, do something. Okay? So let's look at the scriptures. Ang dami nito Sige. Matthew 24, 34 to 30. Ba't paligtad? Nauna yung 34. Sorry. Matthew 24, verses 34 to 40.
Yan. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." No, Exodus 23 verse 11, babasahin ko lang ha. "During the 7th year, let the land lie unplowed and unused. Then the poor among your people may get food from it, and the wild animals may eat what they leave. Do the same with your vineyard and your olive grove." Deuteronomy chapter 10 verse 18. "He defends the cause of the fatherless and the widow and loves the alien, giving him food and clothing." Deuteronomy 14:28-29, "At the end of every 3 years, bring all the tithes of the year's produce and store it in your town, so that the Levites, who have no allotment or inheritance of their own, and the aliens, the fatherless, and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied." No? Taktawan natin yung iba. Psalm 140 verse 12, "I know that the Lord secures justice for the poor and upholds the cause of the needy." Proverbs 31 verse 20, "She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy." Proverbs 14 verse 31, "If you mistreat the poor, you insult your Creator. If you are kind to them, you show them respect." Isaiah 1 verse 17, "Learn to do right, seek justice, encourage the oppressed, defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow." Jeremiah 22 verse 15-16, "But a beautiful cedar palace does not make a great king. Your father Josiah also had plenty to eat and drink, but he was just and right in all his dealings. That is why God blessed him. He gave justice and help to the poor and needy, and everything went well for him. Isn't that what it means to know me, says the Lord?" Isaiah 58 verse 6-7, "Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to see the oppressed free and break every yoke. Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood." James 1 verse 27, "The worship that God wants is this, caring for orphans or widows who need help and keeping yourself free from the world's evil influence. This is the kind of worship that God accepts as pure and good." And lastly, James chapter 2 verse 15-16, "Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, 'Go in peace, keep warm and well fed,' but does nothing about their physical needs, what good is it?" Amen? So what does the Lord require? To act justly, to love mercy, and walk humbly with God. So anong ginawa ko? How did these verses play out in my life? Hindi naman siya yung, ito palang gagawin ko, ganito ang justice, ganito ang mercy. Hindi po ganun ang nangyari. No? So parang as I walk with God, doon na lang ako binibigyan ng instruction ng Lord, step by step. And the first thing that I did is to get close to people and to go to places where there are obvious needs. In short, build relationship. You want to run? In the barangay or SK election, know your community. Get to know people. Go to them. Go to your barangay. Magpakilala ka. Okay? You must know them in order to lead and love. There is power in proximity. They must know you. You must be close to them. Alam niyo kung bakit? Kasi yung solution from afar, yung detach, no, you will miss the details and the nuances of the problem. Hindi mo makikita yung detalye. Akala mo, ganito lang siya. Pero hindi pala. Example, nitong nakaraang eleksyon, hindi naman lihim na maraming taong tumatanggap ng bayad galing sa politiko. Tama? For us, na merong pera, siyempre, Kristiyano tayo. Sabi niya, ang dumi nito. Dirty money. Pero alam nyo, pag nasa community kayo, tinanong ko, ba't mo tinanggap? Kasi kagawad, tama-tama. Ilalabas sa ospital yung nanay ko, wala akong mautangan. Malaking tulong ito. Yun yung realidad. Ngayon, ano sasabihin ko? Maduming pera yan! Kasumpa-sumpa yan! Unless bigyan ko siya ng pera. Hindi, wag mo nang tanggapin, ito ang pera. Ganun. And if you are just from afar,
There's more to it than meets the eye. No? You have to see the nuances, the details of the problem. Bakit sila ganun? Bakit ganun siya? Are you there? Get close to people. Go to places. Yung mga ginawa ko, example, dalaw ni Doc program. Meron kaming mga indigent na senior citizen. Nasa na yung picture? Ayan. Patay na sila lahat. Ito, tsaka yun, dinadalaw. Kasi hindi na sila makapunta sa center. Sabi ko, ba't hindi natin dalhin si Doc? No? Yung nangyari sa akin, ang ginawa ng Lord is, gumawa ko ng mga ordinances and mga activities na first time na gawin sa buong bayan namin. So, ginagaya na siya ngayon ng mga ibang barangay na pwede pala yung gawin. No? So, pinapunta ko, nag-request ako doon sa health center namin. Dalawin po namin yung mga senior na indigents namin na hindi na po makapunta. At least ma-check up man lamang sila. Malaman yung kondisyon. Are you there? Ano pa? Plastic palit bigas. Dahil, alam nyo, rice is life, tama? Sa amin may kasabihan, pag may bigas, actually, nalimutan ko. Teka. Pag may bigas, ligtas. Pag walang bigas, todas. Okay, so rice is life. Plastic palit bigas. So, to solve the problem ng mga basura, sabi ko, kaya ipalit natin sa bigas para naman sila na mismo yung mag-ipon. So, dahil wala naman kaming budget for that, maliit lang po yung barangay namin. So kung bumili ng bigas, no? So yun po. Nahihiya kasi ako. Na baka sabihin nyo naman, di ko naman kayo botante, hindi ko naman to pinangangalandakan. Pero sinasabi ko lang po na ito yung mga pwede nyo ring gawin. Using your own resources. No? Ipokrita naman na pangalandakan natin yan, tapos pera ng gobyerno ang gagamitin natin. No? Tama po ba? Feeding program for children, especially for Muslim children. Kasi sila yung pinaka-undernourished, sila yung stunted, no? Kasi konti lang yung nakakain nila. Ano pa? Pati pagpapautang, pinasok ko na. Pagpapautang with very small interest. Bakit? Kasi marami sa amin, biktima nung matataas ang interest. No? Mga Bombay, hindi lang mga Bombay. Yung mga nagte-text, no? Nasabihin mo, nakatanggap na ba kayo na sabihin nyo? Kay ganito, kaibigan mo, magbayad na siya ng utang niya. Ang dami kong natanggap na text, yung pala ginamit akong garantor, wala akong kalam-alam. Tapos, 20%. So, pag inutang mo 5,000, ang interest noon is 1,000. So, paano mo ibabalik yun? Lalo kang nalubog sa utak. Sabi ko, ano nga? Ganito. Sige, magpapautang tayo. Kinuntsaba ko yung nanay ko, magpahiram kaya tayo ng pera, ma. Pero ano lang, yung tanongin natin kung magkano kaya nila. So 5% daw kaya nila. Just to set them free from those predatory loans. Okay? Gumawa rin po ako ng araw ng barangay ordinance. Bakit? Kasi gusto kong kilalanin, gusto kong bigyan ng dignidad yung mga nagsilbi sa aming barangay for a very long time. So, nirecognize sila, binigyan sila ng plaque, at siyempre, wala kaming budget. So, nag-solicit ako. No? Nag-solicit ako sa mga kamag-anak ko rin. Hindi na ako lalayo. Kasi nakakayang mag-solicit. Si mga pinsan ko, magbigay ka, dali. Bibigyan natin 2,000 pesos para doon sa pinakamatandang mamamayan, lalaki at babae. Yung isa, 92, 93 years old. Nandiyan ba? May picture dyan eh. No? So, mga ganong programa. Yung isa, 20 years in service, 30 years in service. Umiyak siya. Kasi, sabi niya, kagawad kahit walang pera. Itong pagkilalang ito, napakalaking bagay sa akin. Kasi 30 years na ako nagsisilbi sa ating barangay. Pero ngayon lang ako nakilala. Mga ganun. No? So, what is your platform? Nasaan ka? Baka may pwede kang gawin para maitaas yung dignidad ng mga tao sa paligid mo. No? Sa kapitbahay mo. Who is your neighbor? No, wag na kayong pumunta sa barangay ko. Lalayo pa kayo eh. No, doon sa sphere of influence nyo. No? You can offer something to those in need. Kahit maliit yan. Don't look down, no, on small things. Don't look down on small gestures of help. Don't look down sa maliliit na bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord. Kahit nakatago yan.
Don't look down. Pag pinuto siya ng Lord and you act on faith, malaking bagay yan. May eternal impact yan. Meaningful yan. Significant yan. Expression yan ng pagmamahal. And you will never know saan makakarating yung pagtulong mo. Saan makakarating yung ginawa mo. Amen? Sabi ni Charles O. Van Corder, sabi niya, ito, nabanggit kasi siya doon sa book na The Greatest Generation. If I had my life to do all over again, I'd do it the same way. Go somewhere small where people have a need. Hindi tayo lahat magiging pangulo. Hindi tayo lahat magiging senador. Hindi tayo lahat magiging nasa public office. Yung platform ng influence natin, hindi pare-pareho. Pero ang sabi lang sa atin ng Lord, maging faithful ka kung saan ka nilagay. Walang maliit, walang mababa. Kung diyan ka nilagay ng Lord, be faithful. Talangin mo sa Lord, Lord, what do you want me to do? Amen? Okay. Number 2, do uncomfortable things. Do uncomfortable things. Meaning to say, get out of your comfort zone. And yung nilagay ko dito, coming out of your comfort zone equals generosity in your association. Amen? Marami sa atin, gusto natin, kakilala natin yung sikat. People in high places. Ano yan? Si Mayor, ano yan? Kumpare ko yan. Kilala ka ba? Hindi. Hindi ka ko kilala niyan kasi hindi naman kami nagkita nung nag-ano kami sa kasal. Gusto natin yung name dropping. Para bang yung maikabit ka sa isang taong maimpluwensya. Parang, nakakataas ng pagkatao. Pero yung getting out of your comfort zone, yung ma-associate ka, yun nga Isip ko, yung isa, pangalan niya Donald. Okay. Si Donald, ano yun? May epilepsy siya. Tapos, pag nagsimula siyang magkwento, kasi yung development ng brain niya ay hindi akma sa edad niya. Pag nagsimula siyang magkwento, dara-diretso yan, 30 minutes. Tapos walang kasaysayan yung kanyang iniimik, sinasabi. So imagine, siya ang kausap ko, lagi ko siyang nakikita. Tapos pag nakikita niya ako, kagawad! Alangan naman tumakbo ako. So, these are the people na nilagay ng Lord sa buhay ko to associate with them. Yung isa, sobrang hirap niya. And siguro yung expression ko ng pagmamahal sa ibang tao ay hindi yung pagsasabing mahal ko kayo. Pero yung expression ng pagmamahal ko ay yung pagmamalasakit at pagtulong sa kanila. Do uncomfortable things. It is very uncomfortable. Do not be afraid to be identified with people who have less resources, less power, less connection, less opportunities. In other words, the marginalized. Jesus was not afraid to be identified with them. Sinasabi nga niya I am a father to the fatherless. Ba't di natin itry? Baka hindi mo pa na-try. Lagi lang yung ka-level mo. Ba't hindi natin itry bumaba? Sa level na naroon tayo. Bumaba tayo ng hagdan. Doon tayo sa medyo laylayan. So, dahil doon, linggo-linggo po, uma-attend po ako ng Catholic Church. Pero, Kristiyano pa rin po ako born again pa rin po ako. Lagi po ako nagpupunta kasi lagi akong nakikipaglibing. Nakikipaglibing ako linggo-linggo, ba't ba lagi may namamatay sa barangay namin? Linggo-linggo. Tapos ang nakakatawa doon, hindi ko kaano-ano, naiiyak ako. Naiiyak ako pag naiiyak na yung mga kamag-anak. To the point na alam ko na yung sermon ng pare. Ay nako, si Father, alam ko yung sermon yan. I am, the resurrection and the life. Yan ang sasabihin yan. Yung isa, ang favorite niya si Job. The Lord gives and the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Pakikiramay. Hindi dahil kandidato ka. Hindi dahil may gusto kang kunin sa kanila. Pero bilang bahagi ng pakikipagkapwa-tao.
Amen? Okay. Ano pa? Weekly cleanup activity. Bambira sa amin, di ako naglilinis, pero naglilinis ako sa community. Nasaan ba yung picture? Baka sabihin nyo, nagkakwento lang ako. Oh, hindi naman ako yung CEO ng Samsung. Nagkakwento lang. Ayan. Wala ako sa picture kasi ako nagpipicture. Pero, a sense of history and a sense of destiny. Ganun lang yun. No? Weekly cleanup activity. Ito yung isang bagay na pwedeng gawin ng church, lalo na yung mga nasa province na church. Ba't di kayo makipag-partner sa barangay, maglinis? Laking bagay nun. Nakikilala pa kayo ng barangay. Madali kayo makakapasok. Tama? Diyan ba kayo? Ito, siyempre, yung working with PWDs. Isa dun sa, ayan, yung mga yan. Yan, nahihimatay na lang yung mga yan. Ito, yung isang t-shirt pinagawa ko. Di ba, PWD is person with disability. Pinagawa ko ang people with destiny. So, member sila ng Destiny Church, di lang nila alam. Kala nyo Yan, ito yan. Kahit sa kanan niya nakatingin, member yan ng Destiny Church. So yan, mga PWDs. Isa sa pinaka-challenging na naranasan ko dyan, unang meeting. Anong gusto niyong gawin? Siyempre, passionate ako. Kasi meron ng attention. Kagawad, pwede ba tayong mag-team building? Team building. Anong gagawin natin sa team building? Games. Anong games? Pass the message. Totoo to, hindi po ako pass the message. Tapos sabi ko, napaisip ako. Talagang seryoso ako nung kasi gusto kong pagbigyan. Pass the message. Yung isa, bingi. Okay? Yung isa, meron siyang speech impediment. So, galingan mong mag-discern, kapatid, kasi dulo lang yung maririnig mo. Yung isa, pinanganak siyang walang vision. Yung isa, yun nga, sa kanan nakatingin. Yung isa, pilay. Yung isa, wala siyang anything, physical disability. Pero mahina yung kanyang comprehension. So iniisip ko, paano yung team building? Paano yung kanino ko unang ipapas ang message? Paano matatapos yung message? So, ang hirap. Ang hirap. So, hindi ko na tinuloy. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng utak ko. Hindi ko kaya. Hindi ko alam. So, ang sabi ko, mag-Christmas party na lamang tayo. Mayroong videoke. Yan. Buti na lang pumayag. So, pag naisip nyo, paano mag-team building? Sabihan nyo ako para mapangyari namin yun doon. Okay? Another thing, siguro isa sa pinaka-surprising for me is that I was able to build relationship with the Muslim community. Mga Muslim. No? Paano? Hindi ako pumasok sa community nila na nag-share ako ng gospel. Hindi ka nila talaga tatanggapin. No? Even the mention of Jesus Christ, ayaw nila. And they are, sabihin na natin medyo hindi sila masyado nagtitiwala. Ang tawag nila sa Kristiyano, nakausap ko noon si Mang Marlon. Ayan, siya yan. Talagang real name ang sinasabi ko, hindi niyo naman kilala eh. Sabi ko, 10 ang mosque nyo? Doon daw sa isang barangay, ganyan. Doon, kagawad, doon namin dinadala ang mga nagbabalik loob. Babalik loob. Sabi ko, so mayroon din po palang mga Muslim na umaalis sa pagiging Muslim, tas nagbabalik. Hindi. Sila yung mga Kristiyano na naging Muslim. Nagbalik loob. Baliktad sa atin, no? So, ganun pala yung perspective nila. So, paano ako nakabuild ng relationship sa kanila? Unang-una, wala silang tubig. Matagal na silang walang tubig. Marami na silang nilapitan. So, pinagawa namin ng linya ng tubig para sa kanila.
No, ang kakontsaba ko lagi dito yung nanay ko. Kasi siya yung may pera, hindi ako. So yan, pagawan tubig. Tapos, ito yung mga batang pinapakain namin, na mga batang Muslim na undernourished. No? Minsan humiling sila ng, pwede po ba kaming humingi ng yero? Bakit? Para po doon sa aming lugar dasalan. Napaisip ako doon. Parang inisip ko, tama ba yun, Lord? Parang, minsan naisip ko na, kinukonsinti ko ba tong mga to? Tama, di ba? Tama? Parang kinukonsinti ko ba to? Tama ba to, Lord? Tapos pinuntahan ko yung kanilang bahay, dasalan. Kubo lang siya. Tapos sabi ko, dito kayo nagdadasal, opo. Tapos pag po bumabaha, dyan din po kami pumupunta. So nagkaroon ako ng dahilan para bigyan sila ng yero. Kasi yun yung parang, evacuation center nila. Oo. Diba? Nagpabahay na ako. May gawad kalinga din ako dyan sa amin. No? Pagbibigay ng bigas. No? So in a matter of time, nakakausap ko sila. Was able to share my faith. Ito po yung paniniwala namin. Sila rin nag-share sa akin. Ganito. Okay. Ganito pala. So, kung sa isip ko, worth it ba to, Lord? Na di naman sila magiging part ng church. Tama. May ganun akong kaisipan minsan din eh. Pero, pag bumabalik ako doon sa sinasabi ng Panginoon, na si Jesus ba tumulong noon? Lahat ba yun naging believer? Di rin naman eh. Maaaring ako yung nagtatanim ngayon, pero iba yung gagamitin ng Lord para sa ibang pagkakataon at sa ibang gawain. Ang gagawin ko lang kung ano yung pinapagawa sa akin ngayon. Amen? Tapos na. Time's up na eh. Mapapagalitan na ako. Okay. Sige. Last na lang. Pasensya na po yung mga nasa KKK. Ako po ay napasobra ng oras. Okay. Hindi na po ako dakanta dahil dyan. Okay. So working with broken people will break you. We engage people on their terms, their language, standard, level of knowledge, and understanding. We need to be willing to get our hands dirty. Maraming gustong tumulong, pero ayaw madumihan yung kamay. They don't want to do the work. They don't want to go down. They want to stay on their high horse, looking at people, God bless you. Pero hindi yan yung kailangan ng mga tao. Tangible help. Amen? So I have a good example of a bad example. A born-again church in our barangay. No, ito kaaway to ng barangay, yung church na to. Hindi dahil born-again sila, but because the pastor was not very nice o kaya cooperative. Siya yung sumusuway sa mga pinapagawa ng barangay. Siya yung hindi cooperative. Nung pandemic, siya yung nagba-Bible study kahit bawal. No, siya yung palaging ipinapabarangay ng mga miyembro niya. Praise God, di nangyayari sa atin yun. Susukin namin siya sa barangay kasi pinapablatter siya ng mga miyembro niya. Nakita ko, yung kulang kasi is, yun nga lumabas ka ng church, tingnan mo, ano bang nangyayari sa community? Ano bang kailangan? Bakit hindi tayo makipag-cooperate sa barangay? Bakit hindi tayo makapag-cooperate sa mga local government? Maraming pwedeng gawin. No, maraming, naghihintay lang din sila ng pwede nating iambag sa kanila. Kasi meron tayong iaambag. Are you there? So loving marginalized people is not an optional upgrade for the church. It's the way we look like Jesus. Okay. And last, give much and expect little or none in return. In short, we need to be generous. No? Because it will cost you. Helping others will cost you. No? Hindi lang will cost you your time, but will cost you your money. Willing ka bang malugi? Kasi dito, hindi ito negosyo, kailangang tumutubo ka. Palugi to, kapatid. No? Mga nanghihingi ng gamot, meron doon humingi, linggo-linggo nasa amin. Yung unang Sabado, sabi may sakit yung anak. Ikalawang Sabado, may sakit yung asawa. Itong pangatlong Sabado, nasa sa amin naman, yun daw kanyang biyanan. Ang sabi ko, sakitin ang pamilya mo, no? Hindi na bumalik. Praise God. No pa. And lastly, ito. Last na example. Ito yung
tumanim sa isip ko. May namatay sa amin, wala yung picture. Pangalan niya, Erlinda Basco. Tapos tinawagan ako, kagawad, namatay na si Erlinda. Sabi niya, puntahan mo, kasi kanina pa yung hapon. 10:00 na ng gabi. So pumunta ako doon sa bahay. It's a very poor family. Tapos nandun ako, sabi ko, pangalan ng anak niya, Julina. Sabi ko, Julina, ba't hindi mo pa dinadala sa puninarya yung nanay mo? Kasi nung makita ko, yung bangkay, nakahiga, tapos nilalanggam na. Sabi ko, bakit hindi mo dalhin sa puninarya? Kagawad, wala po kaming pera. Wala po akong kahit 5 duling, sabi sa akin. So wala po akong pambiling kabaong, wala po. Kahit po damit ni nanay, wala. So anong damit na nandyan? Kulay puti. Nilabas, crop top. Wow! 73 years old na patay naka-crop top, ha? Hindi pwede yan, sabi ko. Huwag nating pagsuotin ng crop top. Mali. Unahin natin ang kabaong. O sige, kabaong. So doon sa amin, may program na libreng kabaong. Pag may available, tumawag ako. Uy, may available ba dyan? May namatay dito sa aming barangay. Anong height niyan, kagawad? Mga 4'10". Ganyan ang height. Maliit lang. Ay, hindi po kasha. Ang nandito po ay pambata. Mga pang anong height? Mga 3 feet lang. Naku, kailangan pa man din ito. Ay, ganito na lang, kagawad, kung talagang wala na po kayong pagkukunan. Anong gagawin natin? Putulin po natin yung paa. Hindi ako i-joke. Putulin po natin yung paa. Total, patay na. Sabi ko, hindi pwede, kasi patay na nga, tsap-tsapin pa natin. Hindi ba pwedeng dugtungan na lang natin yung kabaong? Sabi niya, mas matagal po yung kagawad. O, anong gagawin natin? Humanap po kayo dun meron sa aming budget funeral. Tawagan niyo po, baka po meron doong mga i-recycle na kabaong. Ibig sabihin, nagamit na. No? Gagamitin ulit. No? Para makatipid kayo, gawin niyo yun sa inyo. No? So, na-close namin, 15,000 yung package. Imbalsa mo, may bulaklak, kabaong, and all. Pati service, pati paghahati dun sa huling hantungan. So, yun yung siguro yung isa sa parang na-shock ako na, oh my God, nilalanggam na siya. Tapos walang damit, walang pampalibing, walang kabaong, ganyan. Muntik pang putulin ang paa. Parang, pero yun yung realidad nung laylayan. So anong gagawin ko? Ay, ako yung may sabi ko, Lord, ba't ba naman sa akin mo to binigay? Malaki-laki rin yung 15,000. Kaya lang, yun No? Are you willing to pay the price? Kasi may cost. Love has a cost. And may mga pagkakataon din na mai-scam kayo. People will take advantage of you. But I think being taken advantage of is part and parcel of loving. Are you there? Are you there? Sige. To close, meron ako nabasang poem. No? Ito, medyo na-tweak na to. Pero babasahin ko na rin. Passing the Buck by Peter Morin. In the first centuries of Christianity, the poor were fed, clothed, and sheltered at a personal sacrifice. And the pagans said about the Christians, see how they love each other. Today, the poor are fed, clothed, and sheltered by the politicians at the expense of the taxpayers. And because the poor are no longer fed, clothed, and sheltered at a personal sacrifice, but at the expense of taxpayers, pagans say about Christians, see how they pass the buck. Passing the buck means you pass on the responsibility to someone else. Love has a responsibility, and it's very clear in scriptures that we need to take care of those who are needy, those who are weak, disadvantaged, disempowered. No? As a Christian, as a person who wants to be like Christ, this is something that is not optional for us, I think. This is something that we must do. And this is something that dito tayo mag-grow. Nalilimutan mo yung sarili mong problema. Lumalago tayo.
nagiging katulad tayo ni Kristo. Diba? Saan nagsisimula ang national transformation? Bawat buhay, bawat pamilya. Are you there? Are you there? So yun yung mga kwento sa laylayan. Yun yung realidad. And I hope that this afternoon, may nakuha kayo doon sa mga kwento ko. Nangusap ang Panginoon sa inyo. Higit sa lahat, nangusap ang Panginoon sa inyo. May sinabi sa iyo ang Panginoon at handa kang sumagot sa Kanya na, Lord, whatever it is, I'm willing to do whatever you want me to do. Amen? Let's pray. Can I ask you to stand up? Lord, we come before you in humility, O God. We lay down before you all our pride. We lay down before you, Lord, our selfishness, Lord, our high regard for ourselves. Lord, we also ask forgiveness if we are looking down on people, if we are looking down on those around us who are in need, O God. Forgive us, Lord, if there are times that we neglect kung ano yung sinabi mo sa amin, Panginoon. And Lord, I pray for my brothers and sisters, for our church, Lord, Destiny Church. Patuloy mo po kaming aakayin. Turuan mo kami paano mahalin ang ibang tao. Lord, that truly being at the bottom, Lord, being identified with those who are poor, who are needy, the orphans, the widows, the immigrants, Lord, that is being like you, O God. Helping them, loving them in a tangible way. Lord, kayo po ang mangusap so that we will be willing to pay the price at whatever cost. Lord, for national transformation, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Right now, let's just have a moment with God. And hilingin natin sa Panginoon ang kababaang loob. You know, the Lord has been dealing with me kagabi pa na unahin na, bumalik tayo sa Kanya, sa paanan niya, sa laylayan ng Panginoon. Doon tayo unang bumalik. Manikluhod, lumapit, tanungin, Lord, what do you want me to do? Lord, can you raise up your hand? Panginoon, sinusuko po namin ang aming mga buhay. Lord, gamitin mo kami na kami ay maging Kristiyano hindi lamang sa salita, lalo't higit sa gawa. Na kami ay magmamahal ng hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.